Pagod galing sa studies at kakatapos lang ng photoshoot nitong gabi. Wala naman akong ibang pupuntahan kundi ang umuwi na ng maaga at makapagpahinga ng maaga. I have a lot of things to do tomorrow. Pagkarating sa bahay ay naabutan ko sa sala si Mommy. For sure galing na naman si Mom sa pag-iyak dahil sa nakikita kung umaapaw na ng maraming tissue ang trash bin. Nilapitan ko siya at hinagkan sa kanyang noo. Good evening, Mom. I greeted her. Nasa trabaho pa si Daddy at baka mamayang 10 or 11 ng gabi siya makakarating ng bahay. We own one of the larger malls in this province. Kaya alam ko na kung anong kurso ang kukunin ko kapag nasa college na. Tumingala si Mommy para makita niya ako, nginisyan ko siya. I'll go up first to change these clothes, paalam ko sa kanya. Tatalikuran ko na sana siya na pinigilan niya ako gamit sa paghawak sa aking siko. How's your school? Tanong ni Mama habang umiinom ng wine sa kanyang wine glass. Ninisian ko siya. All good, Mom. I said. And how about your modeling? Bumuntong hininga ako at nilagay ang siko sa ibabaw ng wine counter. Ayos lang din po ang pag-aaral ko, Mom. No failure and everything was doing good. Anyway, Kylie, are you still here? Stop drinking already. Namumula na po ang mukha niyo mahinahon kong sabi sa kanya. I'm sorry anak kung napabayaan na kita nitong mga nakaraan. Hinawakan ko ang kamay niya. I'm not okay, Mommy, pero naiintindihan ko po kayo. Naramdaman ko po kung ano man ang naramdaman niyo ngayon sa pagkawala ng kapatid ko, saad ko. Dahil sa pagkamatay ng kapatid ko, kaya nagkaganito ang mommy ko. Namatay kasi ang bunso namin noong ipinanganak ni Mom, kaya until now nagluluksa pa rin kami kahit ilang taon na siyang nawala sa amin. Nasasaktan na ako, paano pa kaya si Mom na dala-dala niya ito ng ilang buwan sa sinapupunan niya? Don't worry anak at babawi ulit si Mommy Day said, babawi ako sayo, pangako niya. Tumango ako at minisyan siya habang inilayo ang bote ng alak sa kanya. Mabuti na lang at wala siyang reklamo doon at nakapout lang kaya naiintindihan niya na bawal na ang alak. Good night, Mom, stop drinking. It's almost 1:00 in the evening. Dapat natutulog ka na ngayon, pagkatapos sabihin iyon ay nagpaalam na ako para umakyat ng kwarto at makapanligo at matulog. Walang pasok sa unang subject kaya maingay ang mga kaklase ko. Ano na pare, puntahan natin ang kabilang room at magpakilala sa bagong chicks doon, saad ni Cinco. Hindi ko siya pinansin at nilagay ang ulo ko sa maliit ko na table para matulog. Galing ako sa isang photoshoot nitong nakaraan, kaya walang tamang pahinga at tulog. Gisingin mo ako kapag andyan na ang guro natin sa next subject, Mika, okay? Salamat, ani ko. Si Michaela ay kaklase at kasitmate ko. Tahimik lang sa kanyang upuan habang nagbabasa o nakikinig sa guro. Mahilig siyang magbasa at magsulat kaya napahanga ako kapag na-special mention ang pangalan niya na nakakuha siya ng malaking marka sa anumang subject namin. Kakausapin niya lang ako kapag may tanong ako o magpapakopya. Hindi ko naman talaga ugali na mag-cheat pero minsan ito ang way para pansinin niya lang ako. Well, I find her attractive kahit na halos lahat ang nagsasabi na marami siyang pimples sa kanyang mukha. Don't mind though because that's a part of puberty. She's the right type of person and I want to be her friend. I'm having a crush on a classmate named Shemaya Ocampo, pero iba ang kamandag ni Michaela Gomeza para sa akin. Maraming beses niya akong sinusungitan sa hindi ko malaman na dahilan. The heart keeps beating kung nakatitig siya sa akin, at dahil ayokong malaman niya ang nararamdaman ko, kaya pinipikon ko siya, but the more I look at her the more the heart run wild. Ayokong gamitin si Shemaya, pero kapag napapansin ko na masama na ang titig niya ay natatawa na ako sa reaksyon niya. Is she in love with me? I hope so, Michaela Gomeza. What did you do to me? Do really like her? I think so. Uwian at nagmamadali siyang lumabas ng classroom at iniwan din ako ng mga kaibigan ko na si Cinco at Junard. Mga gago na yun nang iiwan sa ere. Galing kasi ako sa teacher faculty at may pinasa ako na last projects namin. Here, kinuha niya sa kamay ko ang chocolate na dala ko. Nasisiyahan ako kapag tinatanggap niya ang bagay na galing sa akin. Thank you. Namumula niya na sabi. How cute. What? You like Gomeza? Tapos crush mo pa rin hanggang ngayon si Shemaya?
Ano ang tawag sa pusong ganyan? Nalilitong tanong ni Junard. Nasa bench kami ng mga barkada ko nakaupo at tanaw namin ang mga naglalaro ng football sa ground field. Nga, si Michaela. Ang pangit kaya nun, masama ang pinukol ko kay Ula kahit sina Cinco at Junard. Hindi siya nakatingin sa amin, kundi sa mga kuko niya na bagong pintura. Minsan sumama siya sa barkada namin. Kakilala kasi ng mga magulang ko ang pamilya niya dahil sa marriage ng isa sa mga business ng mga magulang namin. Maganda kaya siya, ani ni Cinco. Yee! Sambit naman ni Junard. What the heck, hindi ako papayag na wala rin akong entry at hindi maaari na ligawan nila si Mika. Maganda siya at matalino kaya nagugustuhan ko siya, sabi ko naman na napabungis-ngis ng tawa kay Cinco. Inlababo na ang gago si Junard habang umiiling. Pero sa hindi inaasahan na may ginawa si Iula sa kanya at napahiya si Mika sa harap ng mga estudyante sa kantin. How dare you to do this to her, sambat ko kay Iula na panay iyak sa faculty office. Habang ang kasama niya ay nakayuko lang. Napahiya yung tao, ang lapad ng space para dumaan pero mas pinili mo pang saktan siya. Nanggigigil ko na sabi sa kanya at agad ko siyang tinalikuran para puntahan si Mika sa klinik. Hanggang nabalitaan ko na lang na-expel na silang dalawa sa paaralan dahil sa may nagreklamo na rin na ibang estudyante na binubuli at ang may pasimuno ay si Ula. Dahil sa nangyari ay mas napalapit ako sa kay Mika. Sa paparinig hanggang hindi ko namamalaya na nahuhulog na ako sa pagpapanggap namin, yun ang akala niya pero yung naramdaman ko ay hindi. I fall really hard. Nagsiselos na ako kapag may lumalapit sa kanya o kinakausap siya ng mga lalaki. Knowing na kahit tahimik lang siya sa classroom, ay may alam siya na sport kagaya na lang ng chess na hindi ko akalain na marunong siya. Parang in love na ang panganay natin, Hon. Lok o parang may nagpapangiti na sa kanya at hindi na tayo yon, pangdadrama ni mommy kay dad. Yitsen, si Iula ba yan na anak ng mga Solano? Tanong ni dad at umiling lang ako. Oh! Akala ko ba magkasundo kayo ng anak ng mga Solano at siya sana ang magiging asawa mo kung wala ka pang napupusuan? For sure gusto ka rin niya, ani ni mommy. Huminto ako sa pagkain at buong atensyon ko ay nasa kanila. Dite, mahal po ako na iba mom and dad at hindi si Ula yun. For sure hindi kayo magsisisi na pinili ko po siya. Paliwanag ko dahil ayoko sa lahat na pinapakialaman ang love life ko o sino-sino na lang ang kino-compare sa akin. I told them that hate arranged marriage. Unless if the girl they choose for me ay talagang para sa akin, but meron na akong napupusuan kaya all have to do is pursue her and be mine forever. Alright. Just make sure to use condoms for safety protection. Napaubo ako dahil sa seryoso ang pinag-uusapan namin at naisingit niya pa ang bagay na yan. Mommy! What? What do you want to hear from us? Naiputok mo sa loob ang tamod mo at nang magka-baby ka na agad-agad. Remember you're still a baby at kapag hindi ka pa handa sa mga responsibilidad mo bilang batang ama then use condoms, paalala ni mommy. Hindi ko alam kung saan ko itatago ang hiya ko dahil sa ito pa talaga ang pinag-uusapan namin. Hindi pa namin gagawin yan, panigurado ko. Os! Sure ka ba dyan? Sartastikong tanong ni mommy. Napapailing na lang kami ni dad. But then, hindi ko rin alam kung bakit ako napabili sa sinabi ni mommy. I bought 5 packs of condoms and left them in this car, room and some of it in my bag. Ridiculous, isn't it? Don't have any experience kahit sa halik dahil para sa akin hanggat walang kayo, wag mo siyang galawin. Dapat mo siyang igalang unless both sides agreed each others. I have knowledge dahil minsan ang mga kaibigan ko ay may dinadownload sa isang sites at pinapanood nila at sino ba naman ako para hindi rin makapanood kung itinutok nila ang cellphone nila sa pagmumukha ko. From first kiss hanggang nasundan pa ito ng nasundan, may mga bagay na hindi ko inaasahan at mabanggit ang pangalan ng iba, bigla lang siyang sumingit sa isip ko. But DK baby is a kind of person na mabilis magpatawad, kaya mas lalo ko pang pinagbutihan ang mga pangarap ko na siya na talaga ang pipiliin ko. Ah, baby. Ignacio, daing niya sa pangalan ko. I'm addicted to hormones while calling the name. I love the feeling of being inside her tight baby. I'd never thought na magagamit ko nga talaga ang kondom na binili ko, kung hindi lang sinabi ni mommy na bumili ay hindi ko gagawin. I love you.
Niyakap ko siya ng mahigpit habang nakahiga pareho sa backseat ng sasakyan after our mind-blowing making love. Plano naming mag-date at kakain sa labas at pagkatapos mamasyal somewhere sa Baywalk pero sa dalampasigan kami dinala ng aming biyahe para manood na lang doon ng sunset but we end up connecting our bodies. Hindi pwede na mag-check-in sa hotel at baka mabisto kami. Gagawin pa rin natin ito kapag nag-college na tayo babe, bulong ko sa tenga niya. Napangiti ako na tinago niya ang mukha niya sa aking lid. What? Ayaw mo ba? Gusto. Nahihiya niyang sabi kaya natawa ako. Nahihiya ka ngayon pero kanina, gusto-gusto mo pa. Malapit na maubos ang kondom na nasa sasakyan ko babe. Ouch! Para saan naman yon? Tanong ko dahil bigla-bigla na lang nang hahampas ng balikat. Ang bibig mo, kanina pa yan. Kaya napabungis-ngis na ako ng tawa dahil sa nahihiya na talaga siya. I really love this girl. Kaso kailangan ko muna siyang ewan dahil may nangyari kay mommy. Nadulas siya sa banyo kaya agad akong nagbuok ng flight papuntang Manila kasi nandoon sila nitong nakaraang buwan para sa business. Don't worry anak, okay na ako, nadulas lang ako sa sis, kaya hindi ko na malaya na basa pala yung sahig na natapakan ko. Kaya nga mom, next time mas lalong mag-iingat ka na. I'm so worried about you, malungkot na sabkoy sa kanya. Nawalan na ako ng kapatid, ayokong sa isang iglap ay iiwan din ako ng mga mahal ko, kahit alam ko naman na anytime pwede silang kunin sa akin, pero hindi pa ako nakahanda sa mga bagay na ganyan. Hindi pa. Dahil hindi ko mapilit si mommy na umuwi muna sa probinsya, para magpagaling ay nagstay muna ako sa Maynila ng ilang araw. Ilang days na lang kasi graduation na namin at baka dyan na araw pa lang sila makakauwi. Nag-vibrate ang cellphone ko kaya kinuha ko ito sa cellphone ko. Kakatapos lang namin mag-usap ni Mika at ito na naman ang mahal ko, nagpapalambing na naman siguro, kaya nagte-text. Namimiss na niya raw ako, paano pa kaya ako na araw-araw ko siyang namimiss? Pero ibang chat ang nabasa at nakita ko sa messenger, hindi ang baby ko kundi unknown number. May pinasa siya na litrato kung saan kasakasama ni Mika ang isa sa mga kaklase namin dati pero ngayon nasa kabilang section na. Hindi ko alam kung bakit sa isang iglap bigla na lang napuno ng galit ang puso ko pero hindi. Hain kailangan kong kumalma, may tiwala ako sa mahal ko na hindi niya ako lolokohin, mahal niya ako. Ayoko ng padalos-dalos sa nararamdaman ko, dapat marunong akong magtiwala na walang namamagitan sa kanila. Period. Dahil kailangan na akong umuwi ng probinsya, kaya naiwan ko muna sina mommy and daddy at uwi lang sila sa araw ng graduation ko ng high school. Kinalimutan ko ang lahat at pag-uwi ko ay masaya ang araw na kasama ko ang mahal ko. Until one night, nagdilim ang paningin ko na makita sina Mika at Ronald na naghahalikan sa bahay ng kaibigan namin na si Domingo. Nagkunwari siyang magpaalam para lang may gagawin sila na hindi maganda sa harapan ko pa mismo. Totoo pala ang mga paratang ni Ula na kung saan siya ang nagbigay sa akin mga larawan ng lalaki niya na magkasama at ngayon magtatraidor sa harapan ko. Ignacio, let her explain na hindi ka sumisigaw, sambit ni Nesel. Isa pa kayo, pinagtanggol niyo pa ang babaeng malandi na ito. Nawala lang ako ng ilang araw at pumunta saglit sa Maynila dahil sa mom ko na may sakit tapos nabalitaan ko na lang kung kani-kanino sumasama na lalaki. Gaya may kaila pang ilang lalaki na ang bullshit na Ronald na natikman ng mga labi na yan ha? Sagot, dahil mas umiral ang galit ko kaya nasabi ko ang mga katagang iyan. Nakita kong lupaypay na si Ronald sa sahig dahil sa pagsuntok ko sa kanya. Umalis ako sa bahay ng kaklase at pinaharurot ang sasakyan ko, pero hindi ko pa alam kung saan ang direksyon sa mga oras na ito. Elvis, do you do this to me, Mika? Really? I loved you. Hindi pa ba sapat yun para mahalin mo rin ako? Ako ang nakauna sa'yo lahat-lahat pero bakit? Nagpapanggap man tayo na mag-boyfriend-girlfriend pero dati yun. Mahal na kita ng sobra eh. Boysit na buhay na to. Sigaw ko sa kawalan. Ilang minuto akong naroon sa lugar na napili ko, makahoy at walang kabahayan. May nasabi akong hindi maganda sa kanya, kailangan ko siyang balikan at humingi ng tawad. Makikinig muna ako sa mga paliwanag niya at baka nagju-judge agad ako sa kanya na hindi naman pala totoo, pero may text na naman akong natanggap. May tumawag sa phone ko kanina at ang tanging sinabi ko lang kina Cinco o Junard ay wag na wag akong kausapin o tawagan dahil hindi pa ako uwi ng bahay. Unknown number, maghiwalay na tayo dahil na-realize ko na wala pa lang tayo.
hindi pala kita mahal. Ginamit lang kita, Ignacio. Kaya maraming salamat sa lahat-lahat. Maging masaya rin ako sa piling ng bago ko. Ah! Fuck you, sigaw ko at tinapon ang cellphone ko sa hindi kalayuan kung saan ako nakaupo sa may bato. Nanghihina ako sa sobrang kalasingan. Nakatulog ako sa kotse at paggising ko ay doon palang may ganang umuwi ng bahay. Anak! May problema ba? Naabutan ako ni Mommy sa may bar counter. Para matulog, I need to drink. Wala ito, Mommy, sabi ko, pero ina ang nagtanong sa akin na kahit hindi niya pa itatanong sa akin kung may problema ay alam ng mga ina na may something sa kanilang anak kaya niyakap niya ako at doon pa ako umiyak sa bisig ng mommy ko. May emosyon ako kaya hindi ako takot na ipakita kay Mommy na minsan mahina ako. That's okay, alam ko na malalampasan mo rin yan, ikaw pa ba? May dugong Baltimore ka ata kaya fight lang anak. Malambing na ani ng mama ko. Ganon ang gusto niya, ginamit niya lang pala ako then ibibigay ko yan sa kanya. Baka nga hindi siya para sa akin. Hindi ko na siya pinapansin sa school dahil sariwa pa ang sugat. Kakausapin ko lang ang mga barkada ko, basta wag lang nilang banggitin ulit na kailangan namin mag-usap ni Mika dahil wala na kami, tama na yung nabasa ko sa text. Natauhan na ako. Nakatuon lang ang attention ko sa stage para tanggapin ang diploma. Sa wakas natapos din sa high school at mas naging malapit kami ni Shemaya, ang dating crush ko. Hanggang hindi inaasahan na sa araw ng graduation namin, ay saka naman na aksidente ang nanay ni Shemaya Ray. Hanggang namatay din kalaunan. Naisip ko na kausapin si Mika, na-attempt ako na kausapin siya para makinig sa mga paliwanag niya pero hindi na nangyari na pumunta ako sa bahay nila, ngunit wala ng tao na naroon. Panay tawag ko pero walang lumabas. Walang nakakaalam kung saan sila pumunta kahit mga kapitbahay dahil kinabukasan wala nang maingay at tahimik na lang ang bahay nila. May balak talaga pala akong iwan ni Mika after graduation ha. So hindi niya pala talaga ako nagustuhan at ang pagkukunwari na relasyon ay nananatiling kunwari lamang ang namamagitan sa aming dalawa. Masaya si Mommy na may Shemaya sila na nakilala, mapaglaro nga naman ang tadhana dahil ang crush ko noon ay ngayon ginagawa na akong kuya. Feeling ko responsibilidad ko siya. Wala na sila ng boyfriend niya na Italiano dahil nakipaghiwalay siya. Kahit nagsusungit minsan ang babaeng ito ay hindi ko tinatanggi na masaya ang mommy ko at hindi na tulad dati na malungkot dahil naaalala niya pa ang kapatid ko na babae. Kaya hanggang pang-aasar na lang ang kaya kong gawin sa kanya na may gusto pa ako sa kanya, kahit wala na yung nararamdaman ko na crush o gusto ko pa rin siya dahil alam ko na mahal niya pa rin ang dati niya na kasintahan. Nag-focus ako sa pag-aaral ng marketing para pag-aralan ang tungkol sa business namin pero hindi pa ako nakontento at nag-aral ako ng architect. Hanggang nakapagtapos na ako sa pag-aaral. Minsan nagyayaya na magbar ang mga barkada at sasama lang ako kapag hindi hectic ang schedule ko. Lalo at nakadestino ako ngayon sa Cebu dahil nagkaproblema sa isa sa mga marketing namin sa isang mall dito sa Talisay, Cebu. Ako ang inatasan ng mga magulang ko na tutukan ko ang negosyo namin dito na mall at the same time nakakakuha na rin ako ng mga new clients for the next projects na bahay. Kaya hindi na rin masama. Kukuha ako ng ibang sekretary anak, yung maasahan na pag-usapan na namin ito ng dad mo, paalam ni Mommy. Kahit wag na po Mommy, sabi ko pero umangal lang si Mommy at talagang gagawin kaya ang gusto niya. Buntis kasi yung dating sekretary ko kaya ako ang natatakot at baka mapapanganak siya na wala sa oras dito sa opisina ko. Mabuti at narito ka, akala ko ba bubugbugin mo ang sarili mo sa pagtatrabaho, ani ni Cleo. Classmates ko sa college at nakikihalubilo rin dito ngayon sa bar. Nakarating sa Cebu ang ibang barkada ko, lalo itong si Junard at Cinco na may pinapagawang project sa kin na bahay. Para daw makadiscount ng malaki ang mga gago kaya sa akin sila lumapit. Tsk! Marami pa kaming pinag-usapan pero dahil kwentong barbero na itong si Cinco, dahil sa kalasingan kaya tumayo ako dala ang kanang beer at lumabas ng FE room. Dumungaw ako sa baba para matingnan ang mga dagat ng tao na nagsasayawan o di kaya umiinom kagaya ko. Pero nahagip ng tingin ko ang isang babae na gumigiling sa pagsasayaw. Of course, I know her kahit nasa malayo. Nagtagis agad ang paningin ko nang makita siyang may humawak sa kanya na lalaki, mabuti na lang at agad siyang umiwas. At nang magtama ang mga mata namin.
I knew it masisira na naman ang mundo ko dahil sa ilang taon na hindi ko siya nakita ay nandito lang pala sa Cebu. Michaela Gomeza. Sa daming tao sa mundo na pwedeng gawing sekretary, ay ex ko pa talaga, mapaglaro nga naman ang tadhana. Really? Meant to be kayo kung ganun, Ignacio. Ay pang-aasar ni Shemaya sa akin, habang sinusundot ng daliri niya ang gilid ng bewang ko. Kaya matalim ang ipinukol ko na tingin sa kanya, pero ang isang to, hinampas lang ako. Ang hilig nitong manghampas. Binisita ko ang fake ko na kapatid na ito sa Manila, dahil sa ilang araw nang walang paramdam at ang sabi nagbabakasyon lang. Bakasyon as, tapos maya-maya ako na naman kukulitin ni Mommy na hindi ko na pinuntahan at binisita itong kapatid ko raw. Sa tingin ko kayo talaga ang itinadhana na dalawa kapatid, kaya ihanda mo na at ilabas ang mga kayamanan mo sa isang magarbong kasalan. Okay, umirap ako at nakita niya yun kaya panay tawa ni Shemaya. Kung ito ang inaasar, ang lakas ng toyo. Sorry boss. Hingi niya ng tawad pero bakit ako naiinis sa tinawag niya sa akin? Wile Gomeza. Next time, do your job properly. Naubos ang oras ko sa biyahe, sabi ko dahil ibang meeting place ang sinabi niya sa akin kanina, yun pala nasa southbound hindi papuntang north. Okay lang sana kasama ko siya, kahit hindi na ako dadalo sa business meeting na yan at naglilibot na lang kami sa buong Talisay Cebu. Pabor yun sa akin. Really Ignacio? Wala na ngang kayo. Fuck this heart. May alam ako. Hindi ko alam kung ano ang drama nitong si Mommy. Kanina pa siya nasisiyahan simula nang dumating ako sa bahay. May kondominium naman akong tinutulugan pero napapunta ako ngayon dito dahil inaanyayahan ako ni Mommy na mag-dinner. Kanina pa po kayo sa kakanta niyang may alam ako. Sino ba ang singer na yan at yan lang ang alam mo na lyrics mo? Shit! Nakatikim pa ako ng isang batok sa ina ko. Ikaw talaga na bata ka, pilosopo mo. Wala ka kasing alam kaya manahimik kang sperm cell ka, si. Saan na kaya napunta ang espiritu ni Mommy at parang hindi na siya ito? Nahawaan na yata ito ni Shemaya na moody. Pagkarating ko sa office ay naabutan ko na wala si Mrs. Gomeza, pero sabi ng guard na nasa loob na daw ng building hanggang nalaman ko na nakipagkita pala si Mommy sa kanya. Hindi ko na inalam kung ano ang pinag-uusapan nilang dalawa. I know for sure it's all about her salary and works. Tapos ito ako, nagsiselos agad-agad sa ka-office mate niya. Hindi niya itinanggi na may anak na siya, so meron na nga. Sino kaya ang naging asawa niya? Yung schoolmate namin na nakahalikan niya o si Jackson na kaibigan niya? Bakit hinahayaan lang siya ng kanyang asawa na pumunta si Mika sa mga bar para magliwaliw? Kung ako niyan ay talagang igagapos na lang kita sa kama at oras-oras ko siyang pasayahin kaysa pumunta sa ganyang mga lugar. Tiete. Wala na kami pero bakit nagagalit pa rin ako kapag nakikita siya na iba ang kasama? Pero hindi ko alam kung bakit ang saya-saya ko na marinig ko isang gabi, mismo sa bunganga niya na single mom siya. Heck that kung single mom siya, wala akong pakialam at tatanggapin ko pa rin siya na buo. I took her again and again and again. Alam ko na namimiss namin ang isa't isa. Ilang beses na may nangyari sa amin pero paggising ko ay bigla na lang akong napamura na wala na siya sa kama at kahit saang sulok-sulukan man dito sa kondo ko ay wala talaga siya. Tanging underwear na black niya lang ang naiwan sa gilid ng sofa. So umalis siya na walang underwear. Shit Mika. Makulimlim na naman ang panahon, umulan na ilang araw at ngayon, nautusan na naman ako ni Mommy na pumunta sa school na kung saan nagdo-donate ang pamilya ko. Pwede naman niya na utusan ang tauhan niya para ibigay ang tseke, pero laging ako ang gustong pumunta at kahit ano ang sinabi ni Mommy ay sinunod ko naman. Mabuti at hindi naman malayo ang lugar na puntahan ko. Maraming salamat iho. Pakisabi sa nanay mo na maraming salamat sa lahat ng tulong na ibinigay niya sa paaralang ito. Tumango ako at mumiti sa prinsipal. Wala na akong gagawin kaya nagpaalam na ako sa kanya. Habang naglalakad sa pasilyo ng paaralan ay may nakita ako na guro na nataranta. Tulong! Nilapitan ko ito dahil wala namang pumunta para tulungan siya. What happened? Tanong ko. Pagkasabi niya na may lagnat ang isa sa mga estudyante niya ay agad akong pumunta pero ganun na lang ang pagkakunot ng noo ko na mapatanto kung sino ang bata na nakikita ko. No way. What is his last name? Gomeza po sir.
His mother's name. Ano po Michaela Gomeza po? Fuck. This is Ilvay's son. I knew it, his nose, his eyes. He's Ilvay-born copy. Ellie, do you do this to me, Mika? Gale. Dali-dali ko siyang dinala sa hospital, naawa ako sa kalagayan ng anak ko. Nanginginig ako na buhat-buhat siya. Dinala ko siya sa malapit na private hospital. Hanggang nalaman ko na ang lahat na anak ko talaga si Saul. NY son, Louis Saul. Hindi ko alam kung paano ko nabuntis si Mika. I used protection every time we made love and then malalaman ko na lang na may anak kaming dalawa at inilihim niya ito sa akin. Kahit itanong ko sa kanya kung paano nangyari ay nauwi lang ito sa away. Ayokong naman napilitin ko siya na sagutin ako kaya umaasa pa rin ako na sabihin niya sa akin ang totoo. Alam ko na, simula na may nangyari sa amin sa kondo ay wala akong ginamit ni isang panlaban para hindi siya mabuntis. Kung hindi siya umiinom ng gamot ayon sa sinabi ng ibang kaibigan ko ay for sure, mabubuntis ko siya at tama nga ang hula ko nung dinala ko siya sa doktor and fuck, how happy I'm knowing na magiging isang ama na ako. Knowing na matagal ko nang pinangarap sa isang babae lamang at walang iba kundi si Mika and God answered the prayer. She came back to me. Please ilang days lang naman tayo sa Maynila at tingnan mo lang yung next projects na ipapatayo natin na building and malls, pangungulit ni Ula. May ginawa siyang masama kay Mika dati pero dahil may connection ang mga business ng pamilya namin, kaya hanggang ngayon pinapansin ko pa rin siya. Pero hindi ko pa rin siya napapatawad. Kung magkasama man kami ay akala ng iba na may something kaming dalawa, kahit ang totoo niyan ay wala naman talaga kaya hinayaan ko na lang dahil alam ko sa sarili ko na wala talaga. May mag-ina na ako at kung may gusto man akong pakasalan ay si Mika yun at ang magiging anak namin at si Saul ang magkasama. Walang ibang makikihati. Pagkarating ng Maynila ay pinuntahan ko agad ang last projects na gustong ipatayo ni Ula. Pero may nakalap ako na balita na pure illegal business ang itatayo niya dito at hindi normal na business. Kaya I declined the offer. She was upset of course and I explained it to her about the opinion and she said she understood. I hope so inaasikaso ko na ang mga dadalhin ko sa pag-uwi dahil namimiss ko na ang mag-iina ko but Yula invited me sa isang party. Bilang kakilala ng pamilya niya kaya pumunta ako. Everything was fine until when it drank my last wine and it felt something unusual. Something weird about my body. At that moment, knew, someone put something into my drink. Nahilo ako at bumagsak sa sahig. Nagising ako sa madilim na kwarto. What happened? Bakit hubot-hubad ako? Dali-dali akong bumangon at nagbihis, kinapa ko ang cellphone ko pero wala na. Shit! Anong nangyari? Alam ko na kagagawan ito ni Ula because I saw her na natutuwa sa nangyari sa akin a while ago na hilong-hilo. Kailangan kong makatakas dito at baka ano pa ang gagawin niya sa pamilya ko. Hindi naman ako nakatali and I thank God about that. May narinig ako na pinihit ang siradora kaya agad akong nagtago sa likod ng pintuan and the moment na may pumasok ay agad ko siyang sinuntok at timing na out of balance at hindi niya inaasahan ang ginawa ko kaya siya nawalan ng malay. Kinuha ko ang baril sa kanya. Ano itong pinadalhan niya sa akin? Hotel? Or what? Wala na akong pakialam ang tanging iniisip ko na lang na makaligtas ako dito at makauwi sa mga mahal ko. Tama ang investigator ko na may ginagawang hindi maganda si Ula. May plano siya na pabagsakin ang negosyo namin. Nagmamadali agad akong umuwi sa bahay namin sa Maynila. Pagkarating sa bahay ay wala na akong oras kung anuman ang sasabihin ng mga tao doon. Kinuha ko ang isang cellphone ko sa kwarto at may nakita ako na tawag. Mas lalong napasabunot na lang ako sa buhok ko sa mga nababasa ko na may nangyaring masama sa mga magulang ko sa ibang bansa. Ayon sa mga bodyguard na nagbabantay na may humarang sa mga magulang ko na black na sasakyan at pinaulanan sila ng putok ng baril. Naging alerto naman ang bodyguard ko at agad nilang nahuli ang mga salarin. May tama ng bala sa balikat si Daddy na para sana kay Mommy pero hinarang ni Dad ang katawan niya kaya siya ang tinamaan. Gusto ko sana silang puntahan na may natanggap naman ako na text galing kay Keville na kinidnap ang anak ko at nasa ospital ang ate niya. Bigla akong nanghina. Kaya habang nasa private chopper na pinahiram sa akin ng kaibigan para makabalik agad sa Cebu ay nakausap ko si Mommy at naiintindihan niya ako, mas kailangan din ako ngayon ng anak at asawa ko.
Nagpadala na rin ako ng mga tauhan para masiguro na ligtas ang mga magulang ko, dahil baka sa mga oras na ito ay hinahanap din sila ng ibang may galit kay daddy dahil sa negosyo. Pero sa ngayon, uunahin ko muna ang malapit lang dito sa Maynila. Lalo na si Soul, kailangan kong mailigtas ang anak ko, hindi ko yata kaya na mawala siya sa amin lalo at ngayon lang kami nagkita. Si Mika, kumusta na kaya siya? Hindi niya nasagot ang tawag ko, marahil lobat o nakasilent kaya hindi niya alam na tumatawag ako o natutulog dahil mahimatay daw ito. Anong balita? Tanong ko sa kakilala ko na pulis para tumulong sa paghahanap ng anak ko. May abandonadong sasakyan kaming nakita sir dito sa masukal na lugar. Hindi na madadaanan ng TV, kaya nahihirapan na matrace kung saan nila dinala ang kinidnap. May nakita kami na bag at confirm po na sa anak niyo po ito base sa mga nakasulat na pangalan. Pakibilis-bilisan na lang ang paghahanap, salamat. Iyon lang ang sinabi ko at pinatay ko na ang tawag. Mahirap kasi sa lugar namin dahil halos walang TV, kaya wala silang makita agad na ebidensya. Ang tanga ko kasi hindi ko man lang nabigyan ng bodyguard ang anak ko at si Mika, sobrang kampante ko na walang gagawa sa kanila ng ganito. Meron sa mga magulang ko na nagbabantay sa kanila without their knowledge, dahil minsan na din silang nakatanggap ng death threat, dahil sa may inggit sa negosyo ng pamilya ko, at kumuha na rin talaga ako ng bodyguard para sa kanila simula noong na-aksidente si mommy sa banyo, pero hindi nila alam dahil alam ko na hindi sila papayag na may nakabantay sa kanila. Kaya bantay sarado ang mga bodyguard ko sa kanila sa malayo. Pagkarating sa ospital ay agad akong pumunta kung nasaan ang kwarto ng mahal ko. Wala na akong pakialam sa itsura ko, gusto ko lang talagang makita ang mahal ko, lalo ngayon na buntis siya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanila, lalo na kay Sol na nasa kamay ng mga armado, kung may gagawin man sila sa anak ko ay hinding-hindi ko sila mapapatawad. Papatayin at papatayin ko sila ng paulit-ulit. Pero hindi ko inaasahan ang lahat sa pagpasok ko sa loob. Wala akong pakialam kung nakatikim man ako ng suntok galing sa ama ni Mika, ang hindi ko lang matanggap ay galit na nakikita ko sa mga mata ng mahal ko. Please, ibalik niyo lang sa akin ang anak ko, hindi ko kayo guguluhin ni Ula, pangako. Ibalik niyo lang talaga siya sa akin, Ignacio please ang baby ko. Pagmamakaawa niya. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi ng mahal ko. Ang masakit sa lahat ay kaya niya akong ipamigay sa iba. Ayaw niya na sa akin at ako ang sinisisi niya sa nangyari sa anak namin. Ako rin ang sinisisi ng mahal ko kung bakit niya itinago si Sol sa akin ilang taon na ang nakaraan na hindi niya ipinaalam sa akin. Wala akong kaalam-alam kung ano man ang nangyari dati after graduation, pero lahat ng ito isa lang ang sigurado, si Iula ang may gawa. Siya lang ang may pakana at pati ang pamilya ko at ang anak ko ay dinamay niya pa. Nahihibang na ba siya? Bakit nagawa niya ito sa pamilya ko at sa pamilya ni Mika? Sino ka ba talaga Iula Solano? Hinding-hindi talaga kita mapapatawad, ang dami mong kasinungalingan na ginawa at higit sa lahat sa anak ko. Sising-sisi ako na binigyan ko siya ng pagkakataon na sumama ang anak ko sa kanya, dahil naman pala may gagawin siyang hindi maganda at gusto lang kunin ang loob ng anak ko. Lahat nakaplano at pati mga magulang ko ay dinamay niya. Umalis ka sa paningin ko. Ayaw kitang makita kahit kailan, may diin na sabi ni Mika. Hindi ito gagawin ng mahal ko. Pero pinagtabuyan na ako ng mahal ko. Sobrang sakit na marinig ko ang mga kataga na galing mismo sa kanya. Nilapitan ako ni Mama, umalis ka muna kahit dyan ka lang sa labas maghintay, buntis ang kasintahan mo kaya intindihin mo muna. Ilang beses na siyang dinudugo at baka maulit at hindi na kumakapit ang anak niyo, kaya pagbigyan mo muna sa ngayon, mahinang sabi ni Mama. Tumango ako dahil sa sinabi niya, kahit gusto ko lang samahan si Mika. Binalingan ko siya at baka sakali napigilan niya akong lumabas, pero hindi nangyari at nakatuon lang ang mga mata niya sa cellphone. Pagkalabas ko ng room ay agad kong tinawagan ang mga kakilala ko para matulungan nila ako. Tinawagan ko na si J-Mark at sa palagay ko gumagawa na sila ng action. Hintayin mo na lang ang go signal nila, pare. Sambit ni Devay Valentino pagkalabas niya ng room kung nasaan na roon ang asawa niya at kausap ang mahal ko. Thanks, bud. No problem, noong panahon na nagkaproblema din ako dahil sa nangyari sa asawa ko. Nandyan ka parati sa tabi niya kaya thank you and anytime pwede mo rin akong tawagan kapag may kailangan ka. Tumango ako. Ani ko. May tumawag sa phone ko at si J-Mark ito.
Pumunta muna ako kay Papa sa presinto at kinausap ko siya na gagawin ko ang lahat para maligtas lang ang anak namin ni Mika. Alam ko na may pagdududa sila sa akin dahil akala nila nakasabwat ko si Ula. Tumawag ako kay Mama at okay naman ang mahal ko, nakatulog nga araw ngayon. Papa, ihahatid ko muna kayo sa hospital. Tumango lang siya at hindi nagsalita. Nag-text na si J-Mark na alam na nila ang building na pinagtataguan ng anak ko. As tried to call Eula's phone kanina pero out of coverage na. That bitch. Pagkarating namin sa hospital at malapit na kami sa pinto na agad bumukas ito at lumabas si Mama na panaiyak. Bakit ma? Tanong ni Papa. Roger. Ang anak natin, si Mika. Nawawala. Wala na siya sa higaan niya at may iniwan lang siya na maliit na sulat kamay niya. Ililigtas niya si Roger. Ignacio tulong. Papa, ano pong nangyari sa inyo? Tanong ko sa papa ni Mika. Pero hindi na siya nakakapagsalita. Agad akong tumawag ng doktor. Inatake si Papa sa puso kaya panay naman iyak ni Mama. Papunta na ang kakambal at ibang kaibigan ni Mika para bantayan sila. Nadagdag na rin ako ng tauhan at baka may bigla na lang na pumunta sa hospital at sila naman ang sasaktan. Huwag kang padalos-dalos pare, isipin mo na 3 tao ang nakataya dito. Balita ko marami ang mga tauhan ngayon ni Eula sa building na ito at balita ko pa na may explosive device raw na pinakalat sa buong building, kaya kung ayaw mo na may mangyari sa kanila, dapat nasa tamang pagpaplano tayo, paliwanag ni J-Mark. Tumango ako dahil naiintindihan ko naman ang sinasabi niya. Nasa kotse niya ako papunta sa building kung saan nila dinala si Mika. May nakakita sa CCTV na sumakay si Mika sa isang sasakyan. What are you planning to do, babe? Sana hinintay mo muna ako. Sa likod kami dumaan pagkarating sa building, naglakad kami para walang makapansin sa amin at ang sasakyan ay iniwan namin sa malayo at ang ibang mga kasamahan naman ay nasa kanilang posisyon na at paparating pa lang ang iba. Every time na may nakikita kami na kaaway ay pinapatahimik ni J-Mark. He knows combat fight while I'm just a follower. May alam ako sa pakikipag-away at paghawak ng baril pero hindi sapat ang kakayahan ko para gawin ang bagay na hindi ko pinangarap na gawin. Pagkarating namin sa pangalawang palapag ay pinaulanan niya na ang mga tauhan ni Ula na nagbabantay na naroon gamit ang silencer. Hindi nila inaasahan na naroon kami. Puntahan mo ang mag-iina mo, ako na ang bahala sa labas at marami pa sila sa kabilang kwarto o sa ibang sulok ng gusali. Huwag kayong gumawa ng ingay at baka makatunog ang target natin. Parating na ang mga kasamahan ko, kung may pagkakataon na umalis kayo ay gawin nyo na. Utos niya. Nagbantay siya sa labas at nagpalingalinga at baka may kaaway na umakyat. Nasa isang kwarto o office sila nilagay, agad kong binuksan ang pinto at dahan-dahan na pumasok habang may hawak na baril. Sa pagkakita ko pa lang sa mag-iina ko, nadudurog ako na makita ang kalagayan nila kaya kailangan ko silang mailigtas. Pero bago pa kami makalabas ay pumasok si Ula at ang mga tauhan niya. Where's Jay? Marami siyang sinasabi at binibilog niya ang asawa ko para maniwala sa kanya. Please babe. Paniwalaan mo ako. Walang kami. Ikaw lang ang laman ng puso ko at aangkin sa katawan ko. Walang nangyari sa amin. Please babe. Nakita kong kinalabit ni Ula ang baril kaya agad akong pumagitna at mabuti na lang na braso ko lang ang natamaan at parang daplis lang. Hindi nakapasok ang bala sa katawan. Kaya pa. Thanks God. Hanggang nakarinig na kami ng putukan sa labas at maya-maya nakita namin si Ula na nakahandusay na sa sahig. Dali-dali kong inilabas ang mag-iina ko at tinuro ng kaibigan na sa basement ang daan namin. Sa pag-aakala na safe na kami ay hindi pa pala dahil nasundan kami ni Ula na akala ko natamaan na kanina. Dahil maihawak ako na baril ay binaril ko si Ula bago pa niya mabaril sa mga mahal ko ang hawak niya. Isang kalabit lang ng baril pero may narinig akong sunod-sunod na putok at ganun na lang ang gulat ko na nakahandusay na si Ula at wala ng buhay. Tumayo agad ako at tinulungan sina Mika at Ula pero shit dahil may naapakan ako. Alam ko itong device na ito dahil nakikita ko ito sa movies. Kapag inangat ko ang paa ko ay madadamay pa ang mga mahal ko. Hindi ko kaya. Hindi ko pinaalam sa kanila dahil alam kong hindi nila ako iiwan. Mabuti at napilit ko. Babalikan kita, bulong ni Mika. Gusto kong umiyak sa harapan niya at sabihin na wala na siyang babalikan.
I love you, tanging sagot ko. Marami akong sinabi sa kanya how amazing and wonderful she is and everything pero paulit-ulit din ang katagang binitawan niya na babalikan niya ako. If given a chance. I cried. Kapag pagbibigyan lang ulit ako ng tadhana. I won't run. We won't hide anymore about our feelings. We will never escape, instead we'll fight for our love, baby. If God allows me to be with you once again, I will always choose you. Michaela Gomeza. May tumawag sa akin. But then, may narinig ako na pagsabog. I smiled. This is the end, huh? Nakatingin ako sa notebook ko nung high school na nawala ito sa akin. Panay ang hanap ko nito kasi nandito ang mga drawings ko, lalo na sa mga alaala ko kay Ignacio. Naisipan ko kasi magligpit at baguhin ang ayos ng kwarto niya dito sa bahay ng mga magulang niya. Habang naglilinis ay nakita ko ito sa kabinet niya. Familiar sa akin kaya pinakialaman ko na. Sabi ni Mommy nakita daw ito ni Ignacio sa sahig ng paaralan kaya pinulot niya at nakalimutan na ibalik sa may-ari at ako yon. Panaiyak ko dahil sa mga nababasa at nakikita ko sa loob nito noong nahanap ko. Narinig kong bumukas ang pinto. Iha! Ready ka na? Nakahanda na ang sasakyan na dadalhin niyo ng mga anak mo papuntang cemetery. Yung anak mong si Sol excited ba namang pumunta? Hay naku inuubos na niya ang mga pananim ko na bulaklak sa garden dahil panay pitas niya kahit pwede namang isang steam lang, gusto pa talaga kumpol-kumpol na bulaklak. Natatawa ako dahil sa sinusumbong ni Mommy habang nagpapadyak ng kanyang paa. Okay Mommy, pagsabihan ko po, ani ko. Thank God. O tinitingnan mo na naman yan. Tukoy ni Mom sa notebook na hawak ko. Tinanguan ko siya. Alaala po namin ito ni Ignacio Mommy, halos natapos ko na rin po, drawing yung hindi ko po natapos na mukha niya. Sambit ko. Naiiyak ka ba habang dinadrawing mo siya? Kasi ito pa ang chismis din, dear. Panaiyak ng baby boy ko nung ginuguhit ka niya, yan yung kasagsagan na broken-hearted siya ha. Dagdag pa ni Mommy kaya natawa ako dahil hindi ko ma-imagine na umiiyak si Ignacio habang tinatapos niya itong mukha ko, habang ginuguhit o di kaya tumutulo na ang sipon niya. Naiiyak ako kasi yung mga picture na nandoon siya ay ginuguhit niya ang mukha ko. Hindi ko alam na may alam pala siya sa pagdadrawing. Akala ko hanggang basketball at modeling lang ang kaya niya pero may ganito rin pala siya na talent. Hindi niya rin pinalampas ang mga tigyawat ko dahil nakadrawing din, ang iba detalyado pa nga kung saan sa mukha ko nakalagay ang mga friends ko dati. Sabi ni Mommy magandang gawing exhibit yun dahil nakaguhit mismo gamit ang lapis at yung gamit naman ni Ignacio ay ballpen na blue at hindi ito kuha galing mismo sa camera, kaya nginisyan ko na lang si Mommy dahil sa naiisip niya. Kaya pala architect ang isa sa kinuha ni Ignacio na kurso. Kung nasaan man ang anak ko ngayon, alam kong masaya yun kaya dapat ikaw wag ka nang malungkot. Smile, sad ni Mommy. Pagkatapos kong ligpitin ang mga gamit ay nagbihis na ako ng bagong damit paglabas ni Mommy sa kwarto. Simpleng light blue shirt dress ang suot ko dahil pupunta muna kami ng mga bata sa opisina bago sa cemetery. Pagkalabas ko ng kwarto ay naabutan ko sa sala ang mga anak ko na nanonood na lang ng TV sa kakahintay sa akin. Yihi! Mommy is here. Hi Momay, ngiting bati ng anak kong si Astraya Joy. Ready? Ready. Masayang sabi ng anak ko na 2 years old pa lang. Samantalang ang kanyang kuya ay hindi na maipinta ang mukha. Naiinip na sa kahihintay sa amin. Umiling na lang ako dahil hindi pa nga lumalaki itong anak ko na panganay ay magkaugali pa yata sila ng kanyang ama na malamig pa sa yelo. Namimiss ko na si Ignacio sobra. Pagkarating ng opisina ay kanya-kanyang baba naman ng mga anak ko, at tinulungan kami ni Manong Leo na driver namin na ibaba ang ibang gamit ng mga bata at iniwan namin sa sasakyan ang bulaklak para dalhin sa puntod mamayang hapon. Good morning Ma'am Baltimore. Good morning Madam. Ninisian ko ang mga empleyado at binati sila, kumaway lang ang mga anak ko sa kanila. Next page, be careful Joy. Huwag nagmamadali. Hintayin si Mommy o di kaya si Kuya, paalala ko sa anak ko na makulit. Marunong na siyang maglakad kaya kailangan na talagang bantayan ng maigi.
May kasambahay naman kami nakasama sa bahay pero sa pagbabantay at pag-aalaga sa mga anak ko ay talagang hands-on ako at kung maari ay ako talaga ang kumikilos para sa kanila. Pero kapag hindi na talaga kaya ay saka pa ako, hihingi ng tulong sa mga kasamahan ko. Pagkabukas ng elevator ay agad na kaming lumabas. Nasa tapat na kami ng pintuan ay si Sol na ang nagbukas at anak ko naman na si Astraya Joy ay bumitaw na sa mga kamay ko para tumakbo sa loob. Daddy. Napangiti ako dahil sa lakas na tili ng anak ko na babae papunta sa kanyang ama. Nakapasok na si Sol para mag-bless sa kanyang daddy at ako naman ay nasa hamba pa ng pintuan at nakasandal ang likod ko habang pinagmasdan ang mga mahal ko, lalo na si Astraya na pinugpog na ng maraming halik ang kanyang ama. I miss you po daddy, sabi ng anak ko. Me too, anak, sagot naman ni Ignacio at nagpababa na muna si Astraya sa pagkarga sa kanya. Nakapamiwang ito na lumapit sa akin at habang nasa harapan ko na siya ay tiningala ko na siya dahil matangkad siya sa akin. Ngumisi siya. Akala ko ba next month pa ang dating mo ng Cebu? Tanong ko sa kanya habang nakangiti. Galing kasi siya sa Maynila at tinapos lang ang projects na pinangako niya sa isang kaibigan doon. One day pa nga lang na magkalayo tayo namimiss ko na kayo. What more pa kaya kung 1 week, month or year pa yan? Mababaliw ako Mrs. Michaela Gomeza Baltimore. Anya at agad akong hinagkan sa noo at mga labi. Nanonood ng DC ang anak namin na babae at nagbabasa naman ng libro si Sol. Mas lalo akong natawa dahil sa sinabi niya. Isa sa mga bagay na pinagpasalamatan ko sa Panginoon ay yung time na niligtas niya sa kapahamakan ang asawa ko sa pagsabog. May explosive device siyang naapakan kaya 50 paghahati 50 na mailigtas niya ang sarili niya. Kaya pala inuna niya kaming lumabas ng building na yun dahil alam na niya na may masamang mangyari. May tumulong sa kanya na pangalan ay Choco. It turns out na yun pala ang kaibigan na tinutukoy ni Sol. Habang sumasabog na sa ibang parte ng building ay pinatakbo siya ng batang lalaki. Bata pa kasi, nasa 15 years old pa lang siya na sumali na siya sa mga ganong gawain para lang matustusan at matulungan ang kanyang kapatid na babae. Walang ibang mahanap na trabaho o mag-aaruga sa kanila, kaya para kay Choco, sa kanya mas madali siyang makahanap ng pera sa illegal na paraan kaysa legal na trabaho lalo at ulila na sa ama at ina. Nalaman ko yan noong kinikwento ni Sol sa amin at yun din ang tumulong pala kay Ignacio. Habang tumatakbo si Ignacio palabas ng building para iligtas ang kanyang sarili ay akala niya na sumunod ang bata sa kanya pero hinarang pala ng binata ang kanyang katawan para siya ang mapuruhan sa pagsabog. Hindi alam o walang idea si Ignacio na ganun pala ang gagawin ni Choco na handa siyang magsakripisyo kahit hindi niya kakilala at dahil naramdaman niya na may nagmamahal sa kanya kaya bilang ganti ay nagbuwis siya ng buhay. Kung alam lang ni Ignacio ay hindi niya gagawin ang sinabi ng binata pero huli na ang lahat. Namatay siya bilang bayani at hindi kaaway o armado. Kaya ginawaran namin siya ng award at inilagay sa magandang libingan. Natamo si Ignacio ng mga mild na sugat at ngayon ay unti-unti na itong gumagaling pero ibang peklat pa rin akong nakikita. Hanggang ngayon nasa amin pa rin ang litrato ng kapatid niya na ngayon kinuha ni Sol dahil siya daw ang magtatago ng larawan. Pinaghahanap pa rin namin matagal na pero hanggang ngayon wala pa kaming balita para malaman niya na wala na ang kanyang kuya at kung papayag ay pwede namin siyang kupkupin. Itong asawa ko naman imbis na sa bahay na dumiretso ay dito na lang siya naghintay sa amin sa opisina niya dahil nga pupunta na rin kami sa cemetery para dalawin ang puntod ni Choco at ni Ula at kakain na rin sa labas. Hindi man maganda ang ginawa ni Ula sa pamilya ko ay nagawa ko pa rin siyang patawarin dahil wala man ako sa kalagayan niya pero alam ko na hindi niya ginusto ang napili niya na landas na maging masama. Instrumento lang siya ng impluwensya ng ibang tao at ang masakit lang ay ang mismong ina pa niya ang may pasimuno. Nasa Negros kami ngayon dahil bukas ay ikakasal kami ulit na dalawa. Taon-taon yata kaming laging kinakasal. Ito kasi ang tanging bagay na panatanan ng mga magbabarkada na magpapakasal taon-taon kapag nakapangasawa na dahil isa ito sa pangarap ng isa sa kanilang kaibigan na namayapa na. Bilang respeto at maalala pa rin nila ang dating kaibigan kaya lagi nila itong ginagawa. Nakakatuwa nga dahil tinatawag nila itong kasalang bayan na usong-uso sa probinsya. Ginagaya nila kahit mga may pera naman para gumastos ng malaki sa araw ng kasal, pero gusto nila simple lang at pabor naman kaming mga kaibigan dyan na babae. Tinulugan ako ng mahal ko pagkatapos ng round 3 namin
Wala ang mga bata at hindi namin kasama dahil nag-sleepover sa bahay ng lola nila sa Cebu, kasama ang ibang mga bata ng kaibigan namin. Nasa bahay kami dito sa Negros nakastay at ang oras ng kasal naman namin bukas ay hapon pa ng 3 o'clock. Sa Maynila naman ang napili ng mga barkada noong 1 taon para ikasal. Di ba ang bongga nilang magplano? Nakakatawa na ewan. Next year sa ibang bansa naman daw magpakasal. Inilagay ko ang daliri ko sa pisngi ng mahal ko, hindi siya gumalaw kaya ipinagpatuloy ko ang pag-trace ng mga hintuturo ko sa kanyang katawan. Hubot-hubad pa rin kaming dalawa at tanging kumot lang ang nakaharang sa katawan namin. Nakatagilid akong nakahiga habang tinitingnan ang asawa ko. Napunta ang daliri ko sa matangos niya na ilong, mapupulang labi at pababa papunta sa kanyang lieg at pababa at bago ba umabot sa kanyang puson ang daliri ko ay may umagaw na sa mga kamay ko. Nagulat ako nang makitang gising na si Ignacio at nakangiting nakatingin sa akin. Babe, gisingin mo ako kung gusto mo pa ng isang round. Baka mamaya niyan at malalaman ko na lang na buntis ka na naman na hindi ko alam. Tinampal ko siya sa kanyang tiyan ng mahina at pinasok ang ulo ko sa kumot para magtago, kaya umalinggaw ang tawa niya sa kwarto niya na soundproof naman. Agad niyang hinatak ang kumot kaya lumabas lang ang ulo ko, dahil hinawakan ko ng maigi ang kumot para hindi niya tuluyang maagaw sa akin. Hindi pinagsasabi nito, ani ko. Aha, are you sure? Ipaalala ko lang babe na sobrang lasing ako sa mga oras na iyon na may ginawa ka sa katawan ko, kaya hindi ko talaga alam na may nabuo tayo. Akala ko nag-wet dream lang ako, pero totoo pala yun Birthday kasi yun ng kaibigan namin at marami ang pinainom kay Ignacio na panay naman niya tanggap at dahil hindi na kayang magmaneho, kaya kami ang hindi na nakauwi at pinatulog na lang kami sa may guest at ang iba ay kaya pang magmaneho o maglakad. Kaya nakauwi. Habang pinupunasan ko kasi siya ay hindi ko namamalaya na pinapantasya ko na pala siya habang tulog. Ang hot kasi niyang tingnan sa kama. Kaya ayon nakagawa ako na kahit ako, hindi ko alam na kaya ko pala siyang ipasok pero yun nga lang hindi ko alam kung malapit na ba siya o hindi pa, wala sa utak ko ang kondom na nabili niya, shit lang. Ayokong ikaw lang ang nakakaalala kung paano natin binaliw ang isa't isa, so gusto mo pa ng isa. 2 o ilang round pa yan bago tayo ikasal bukas. Said, game, sambit niya na mas lalong nagpainit ng mukha ko. Bago ko patakpan ulit ang mukha ko ng kumot ay hinawi niya na ito at pumaibabaw sa akin. I love you always and forever babe. Napangiti ako dahil sa wakas hindi ko na kailangan magtago lalo kapag may hindi kami napagkaintindihan, kasi we cannot escape from reality na malalaman at malalaman pa rin ang katotohanan. Natutunan ko na dapat maging open up kayo sa relasyon niyong mag-asawa para hindi na lumaki at lumala pa ang mga bagay na hindi niyo napagkaintindihan. Wala na akong hahanapin pa, mahal ko ang asawa ko hanggang dulo. Be gentle, bulong ko. Aha! Kasi may number 3 na tayo. Sambit ko. Ah what? Nalilito niyang tanong. Kumukurap siya na may natanto. Napangiti ako. Be gentle lang kasi baby number 3 is coming. I love you, sabi ko at wala nang ginawa ang asawa ko, kundi ang mag-thank you, habang hinahagkan ang mga labi ko at ang maliit ko pa na tiyan. The best gift ever, Anya. Tigay.